Praise the Lord. Praise the Lord. Tunay po na nakaka-excite ang mga bagay na yan. Kung kaya isang araw ang ating Panginoon, nung siya po ay nandito sa lupa, nagbigay po siya ng litanya, no? Ng mga illustrations. Ano ba ang mga kaganapan, mga pangyayari bago po ng kanyang pagbabalik? Of course, when we discuss this, mapagpapalit po natin yung kanyang second coming, yung kawakasan ng panahon, although magkakaibang event po yun. Pero as a matter of reference, we just refer to the same event. No? Isa po kasing discussion kung kailan mangyayari kanyang maling pagbabalik, kailan mangyayari yung kawakasan ng panahon, magkakaibang event po yun. Pero as of today, no, itong ating pag-uusap, doon muna tayo sa dulo, no? Kung saan man sila doon, kung muling pagbabalik ng Panginoon, kung saan man tatama yung kawakasan ng panahon at 6-39, sabi po rito. But of that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. But as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark, and did not know until the flood came and took them all away. So also will the coming of the Son of Man be. Tayo po'y saglit na yumuko at tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan ba ako po'y dumadalangin sa iyo na mag-usap ka po sa iyong mga anak sa mga sandali ito. Naniniwala ko, Panginoon, na ang iyong salita ay hindi po magkakabulan. Ito ay mararating ang kanyang purpose, ma-accomplish ang kanyang purpose, Panginoon Diyos. Lord God, I pray that you anoint your word in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Minsan po, when Jesus was here on earth, siya po ay, of course, naipakita ng mga disipulo kay Jesus when they were in Jerusalem, isang napakagandang templo. And at that moment, ito po ay kare-renovate lamang ng Roman Empire, nung nabubuno sa kanila ng mga panahon na yun. At ang tugon ng Panginoon in Matthew chapter 24, in the beginning verses, well, napakaganda nga yan. I'm just paraphrasing. But remember, of course, he was talking to the disciples. Walang bato matitira sa ibabaw ng kapwa-bato. Yan po siya kasimple. So, medyo na-curious ang ating pong mga disipulo nang binanggit ito ng Panginoon. At sabi niya, habang sila po ay naglalakad, sila po ay kanyang kinausap ng mga disipulo si Jesus. Sabi niya, Panginoon, ano po ba mga kaganapan o palatandaan sa iyong muling pagbabalik o ng kawakasan ng panahon? Yan po yung kanyang mga tanong. Well, tinanong po, ito po ay sinabi ng ating Panginoon sa kanila. Well, to start with, gusto ko pong pamagatan, I would like to entitle the message, Wala na, finish na. Yan. Bakit po? Sapagkat, alam niyo po, dalawang klase ng tao, pag naririnig ang second coming or end of the age, dalawa lang ang kanyang nararamdaman. Either, siya po ay nasasabik, sino pa ang mga nasasabik? Sa kanyang muling pagbabalik. Or, natatakot. Dalawa lang yun. Saan ka kaya sa mga sandali ito? But anyway, ito po pala ang mga events, sabi ng Panginoon, that would happen prior to the coming of the age, or prior to the end of the age. Sabi niya sa verse 5 of Matthew 24, sabi niya, For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. The very first time that I was able to come across to this passage, maybe that was 20 years ago, sabi ko,
mukhang wala naman yatang taong magsasabi na may katinuan ng pag-iisip na sasabihin ako ang Misaya o ako ang Kristo at dadayain ko ang maraming tao. Amen po ba tayo? No? Walang, at kung sakali man na may magsasabi nito, iisip ko lang, he would be insane, no? Or he is being deceived himself. Or, most probably, he was intentionally, or he is intentionally deceiving people. At kung sakali mang intentional ang kanyang pag-deceive, iniisip ko lang po yun, sino maniniwala sa isang tao na siya ang Kristo? Parang wala naman. So sabi ko sa aking sarili, well, matagal pa sigurado ang pagbabalik ng ating Panginoon. Until such time, until one time, narinig ko po ang isang kilalang leader ng isang kilalang relihiyon din naman dito sa ating bansa. Hindi ko na po sasabihin ang kanyang pangalan at hindi ko na rin ipakikita ang kanyang larawan sapagkat alam ko naman kilala po siya. At ang kanyang sinabi ay, I am the appointed Son of God. Narinig niyo po yan. At nung sinasabi niya po ito, no, marami po ang naniniwala sa kanya. And according to their number, no, their own personal counting, there are millions of members all over the world ang kanilang pong tagasunod. So, mukhang nagaganap na ang sinasabi ng ating Panginoon Jesus. At ang sabi niya pa rito, and you will hear wars and rumors of wars. Maraming giyera kayong maririnig at maraming magsusulputang mga giyera ang magaganap sa mga huling panahon. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. Naganap po ang famine, peste, hindi po malayong panahon. Of course, marami po na pong nangyari pagpasok po ng 1900. At ito pong nakaraan lamang, naranasan po natin ang pandemic. Amen po ba tayo? I'm sure, malinaw na malinaw pa sa ating mga halala. Hanggang ngayon, marami pa po ang nag-face mask sa atin. Sapagkat, alam natin ang mga panahon na yun ay dumating ang isang peste, hindi lang sa hayop, kundi sa tao mismo. Amen po ba tayo? And because of that, there were famines. Sa atin, maliit lang natin naramdaman, pero sa ibang dako ng daigdig sa mga mahihirap na bansa, yung famine ay totoong nararanasan. Earthquakes? Well, actually, ang earthquakes ay nagaganap naman ito prior to the 1900. Pero, yung earthquake na yun ay malalayo ang pagitan. At hindi naman ganoon kalalakas. Although may mga malalakas, pero mas malalayo ang kanilang mga pagitan. But in the recent years, yung mga lindol na nararanasan natin, ay mas malalakas, at hindi lamang malalakas, mas madadalas. Amen po ba? Kamakailan lamang, the other day, we were with Pastor Alan in Mindanao. Lumindol po ng 6.8 magnitude or 7.2 magnitude. So may kalayuan po kami sa sentro ng lindol, naramdaman po namin na parang inuugoy ang aming kinalalagyan. No? And because of that, even the civil engineers or the structural engineers are affected when we design a structure. The intensity, the bigger intensity of earthquake is being factored in. We already consider higher intensity of earthquakes. Ganoon na po tayo sa ating mga panahon. All these are the beginning of sorrows, sabi ni Lord. Then, many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Alam naman natin na sa ating panahon, ang mga tao ay mas malulupit, mas mababagsik, at mas marami pa po ang pandaraya na nagaganap. At marami na rin mga tao na mas pinapahalagahan ang kanilang pagmamahal sa kanilang sarili kaysa sa pagmamahal sa kapwa. At higit sa lahat, sa pagmamahal sa Diyos. Having said all of this, meron pong
ika nga ay disclaimer si Lord. No? Pagkamat nagaganap na mga bagay na ito, meron pong sinasabi si Lord. Sabi niya, "And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations." So, ibig sabihin, bago dumating ang kawakasan ng panahon, magaganap muna ang pagpapalaganap ng salita ng Panginoon Diyos. 20 years ago, napaka-imposible po niyan. You know why? Sapagkat napakahirap ipasok ang Biblia sa mga communist countries, sa mga Islamic countries. Kung ang isang lugar ay kakaiba ang kanilang pananampalataya, very extreme, hindi mo maipapasok ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Amen po ba? But in the advent of technology, walang hindi nararating ang internet. Amen? Anybody could reach the gospel. Anybody could read the John chapter 3 verse 16. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have an eternal life." John chapter 3 verse 3, you cannot, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Mararating at mararating ng Ebanghelyo ng kaligtasan. And now here is the disclaimer. Verse 36. "But of that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only." So walang makababatid ng eksaktong araw at eksaktong oras. Kung sasabihin ng isang tao o ng isang leader, darating si Lord, May 12, 2025, huwag mong paniniwalaan. Sapagkat si Jesus mismo ang nagsabi, no one even knows, not even the Son of Man will have it. Of course, ngayon, nasa langit na siya, that He is now back to the Father. He knows it already. But not even the angels, even the Son of Man, when He was here on earth, cannot know that particular day. Only the Father. Amen? Alam niyo, maliban sa mga ganitong katotohanan, meron pang impact sa akin itong passage na ito. Kung ang Diyos Ama ang may control ng kawakasan ng panahon, how much more yung mga particular problems na mayroon? Maliliit na problema at suliranin ng bawat individual. Kung ano man ang ating pinagdadaanan, kung ano man ang ating alalahanan at kabagabagan sa buhay, ito ang ipinararating ng Diyos sa iyo. Ako ang may control niyan. Amen ba tayo? Amen. Kaya relax ka lang. Amen. Now, sabi niya po rito, tutuloy ko lang, sabi niya, "But as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be." Sa muling, yung kawakasan ng panahon, no, yung mga pangyayari sa wakas ng panahon o sa kanyang muling pagbabalik ay maihahalin tulad sa mga pangyayari bago dumating ang baha ang panahon ni Noe or ni Noah. Ano ba ang mga pangyayari noon? Meron kayang similarity sa ating panahon. Nandito na nga kaya tayo sa last days or the end of the age. What are the things that happened prior to the flood of the great flood in the days of Noah? Ano kaya ang mga pangyayari noon? Pareho kaya sa panahon natin? Well, number one, that is very significant in that passage is written in Genesis chapter 6, verse 1. By the way, the introduction of the great flood began in Genesis chapter 6. At sa ganito po nagsimula ang Genesis chapter 6. There was an exponential increase of population. Verse 1, it says here, "Now it came to pass that when men began to multiply on the face of the earth." So ibig sabihin, isinasalarawan ng author ng Book of Genesis na noong mga panahon na yon, sa muling pagbagsak ng judgment ng Lord, laganap ang napakaraming tao. Amen na tayo.
The Bible declares, men began to multiply on the face of the earth. Lumalaganap, dumadami, and they multiplied. Pareho rin ba sila sa ating kasalukuyang panahon? Well, prior to 1900, makikita po ninyo ang increase ng population ay hindi masyadong ramdam. Nahit ng tao ang population nito ng 1 billion ay noong 1900. Nag-umpisa po ito noong 1900. Tandaan po ninyo, nasa 2000 lang po tayo mahigit. It's just more than 1 century. But prior to the 1900, napakababa ng ating population. The increment, what I'm talking about is the increase of the population. But in a matter of a quarter of a century, that is in the year 1975, or 3/4, should I say, we are already 3 billion. Nasusundan niyo po? And in the year 2000, we're already 6 billion. And after 23 years, the current year, 2023, we are more than 8 billion. Ganun po siya kabilis lumaki ang population natin. No? Exponential growth in the last days. Bakit ko po alam ang bilang? Hindi lang po, bakit? Basta gano'n, huwag na intindihin mo. Naka-record naman. Maybe you do not appreciate the figure kasi masyadong number ang pagkakalatap ko sa inyo. Let me give it to you in a graph. Ganito po ang ating population prior to the 1900. The increase is very negligible. But here comes the 1900 up to the present. The increase is very, very significant. Magkapareho? Mukha naman magkapareho. As in the days of Noah. Now, as I take a look at the religion, sapagkat ang tao ay hindi maihiwalay sa kanya yung paghahanap niya sa tunay na Diyos. At dahil dito ay lumaganap ang napakaraming religion. Gaano karami ang nakarinig ng gospel? Or at least ang kanyang relihiyon ay patungkol kay Kristo? It's just 30% of the entire population of the world. At alam naman natin na ang 31% ng mga Kristiyano ay hindi totoong born again. Amen ba tayo? Mas kukunti yun. Ganoon po ang proportion natin ng mga naniniwala kay Kristo. Hindi lahat born again. Remember that? Lahat ang relihiyon ay patungkol pala kay Kristo. As in the days of Noah, there would be widespread violence and wickedness. Lalaganap ang kabuktutan, lalaganap ang karahasan. At ito nga po ang nangyari noong mga panahon na yun. Then the Lord, in Genesis chapter 6, verse 5, saw that the wickedness of man was great in the earth. Yung kasamaan ay sobrang napakalaki. The description is not isolated wickedness. The description is not wickedness itself. No, the wickedness is very, very great. And that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Ang lahat ng kanyang iniisip, ang lahat ng kanyang pinaplano, ang laman ng kanyang puso, ang laman ng kanyang utak, ang lahat ng kanyang gagawin ay puro kasamaan at puro kabuktutan. At ang sabi roon, continually. Hindi man lamang nagpapahinga. Hindi tumitigil, hindi nagpapahinga. And God said to Noah, in verse 13, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence. Now here we go.
Alam niyo po, the description of our God, Yahweh, is He is slow to anger, panayat sa pagkagalit. Matagal ibuhos ng Lord ang kanyang puot. Pero kapag ang tao ay sumobra na sa salo, hindi po pwedeng forever ganun ang kalalagayan ng tao. Darating din ang panahon na ang Diyos, sabi nun, the end of all flesh has come before me. For the earth is filled with violence through them, and behold, sabi ng Lord, I will destroy them with the earth. Wawasakin ko na ito sapagkat hindi na kaaya-aya sa aking paningin, sabi ng Panginoon na si Yahweh. And if I may say, incidentally, actually wala namang incident or accident sa Diyos. Then I checked the word of violence in the original Hebrew word. Alam niyo po ang ibig sabihin ng violence in Genesis chapter 6. Ang ibig sabihin po niyan ay Hamas. Hamas. Nagkataon lang kaya na ang pangalan ng mga terorista na piniling bayan ng Diyos ng Israel ay Hamas. Nagkataon man o hindi, I don't know, pero isa lang ang alam ko, sa Panginoong Diyos walang aksidente. Ang lahat ay ayon sa parintuntunan ng ating Panginoon. Amen ba tayo? At hindi rin aksidente na narinig mo ang kanyang mensahe sa mga sandali. At ganito po kalaganap ang kasamaan ng mga panahon na yun in verse 12. And God saw how corrupt the earth had become. All the people on earth had corrupted their ways. Walang exception, walang sinisino ang kasamaan. Lahat ay lubhang napakasama. Gano'n po kasama? Tingnan po ninyo sa verse 13 of Genesis chapter 7. On that very day, Noah and his sons, Shem, Ham, and Japheth, apat sila, together with his wife and the wives of his 3 sons, entered the ark. They were 4. With their wives, there were only 8 righteous people as compared to the entire population of the world in the days. Ganun po sila kalupit. Ganun po kasama. And in verse 12 of Matthew chapter 24, sabi ni Jesus, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Lalamig ang pag-ibig ng marami, and it is happening in our generation. Walang hindi tatamaan ng kasamaan. Whether a victim or a predator of lawlessness. Itong mga katotohanan ito ay binanggit din ni Apostle Pablo in his second letter to Timothy. By the way, si Apostle Paul did not physically meet Jesus. Hindi po siya mananampalataya ni Jesus. Nung si Jesus ay nasa langit na, on his way to Damascus, doon lang niya na-encounter si Lord. And yet, the words of Apostle Paul is in line with the word of Jesus. In 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 4. But know this, Timothy, and all the children of this generation, that in the last days, perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, and honor. Disobedient to parents. Hindi o, kitang-kita sa mga panahon na ito, no? Yung mga kabataan, mas kinikilala yung kanyang, mas pinapahalaga yung kanyang sarili kaysa respeto sa magulang. Amen ba tayo? With all due respect sa mga kabataan nandito. Mas madabog, no? Mas magsalita ng hindi tama. Samantalang nung unang panahon, nung mga ka-age ko, medyo wicked na rin.
Pero hindi ganoon kasama, katulad ng mga panahon ngayon. And in verse 3, people will be unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good. Ayaw na niya ng good, despisers pa siya ng good. Traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Ayaw na niya sa Diyos, mas ginugusto niya pa ang sariling pleasure. This is the description. Ganito isinisalarawan ng Biblia ang mga huling panahon. Now, in the mid-1900s, 1967 to be exact, the year that I was born, isa pong napakalaking balita ang lumaganap sa kamay nila. Sino po nakakilala kay Miss Lucila Yer? Nakutan niyo po yan. Meron po ba? Isang malaking balita po yan ng mga panahon na yun. Bakit? Because it was a heinous crime. Isang malaking balita noong 1967 ang tungkol sa isang babaeng natagpo ang putol-putol ang katawan matapos itapon sa iba't ibang panig ng Kalakhang, Maynila. That time, ito po ay nakakapangamba, ito ay hindi nangyayaring madalas. Ito po ay isang napakalaking balita. Siyempre, Mayo yun, ako po ay October, hindi ko pa po alam yan, hindi ko naabutan. Pero, ako po ay lumalaki na pinag-uusapan, itinuturo sa mga bata, mga kabataang babae, na ang mga bagay na hindi gawin para huwag maisahil at maging katulad ng sinabi ni Miss Lucila Lalu, with all due respect to her, no? Malayo na po siya, patay na po siya. The point is, noong mga panahon na yun, yung heinous crime, bihirang mangyari. Pero sa panahon na yun, pag tumingin ka ng social media, heinous crime is here and there. Amen ba tayo? Yung heinous crime na nakita mo ngayon, hindi pa nagsisink in, eto na naman yung pangalawa. Ito na yung pangatlo, ito na yung pang-apat, ito na po yung pang-17. Ano pang ibig sabihin nun? Yung wickedness, yung violence are becoming normal as in the days of Noah in our time. In the days of Noah, people will be very, very preoccupied of the things of this world. Sabi ni Lord in Matthew 24, verse 38, "For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark." Ang mga tao noon, katulad ngayon, walang iniintindi sa buhay, ano ang kanyang kakainin, kailangan kumain siya, kailangan uminom siya, walang taros na pagsasaya. No? Marrying and giving in marriage, yun na lamang ang focus ng tao. They don't care of what Noah was preaching. Magsisi na kayo sapagkat galit na ang Diyos. Gugunawin ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng napakalaking baha. Maniwala kayo sa akin. Paniwalaan ninyo, magbalik loob kayo sa Diyos. But they don't care. What they care about is what they will eat, what they will drink, and they would like to marry and give into marriage. Katulad din ng ating panahon. Paano ako magkakaasawa? 40 anyos na ako. May masama pa sa mga bagay na ito? Siyempre wala. Hindi masamang mangarap, hindi masamang magtrabaho, hindi masamang maghanap ng makakain o maiinom o ng mapapangasawa. Pero ang tanong mga kapatid, nasaan kaya ang Panginoong Diyos sa gitna ng iyong mga pinagkakaabalahan na ito? Saan mo inilalagay ang iyong pagtitiwala sa Panginoong Diyos? Sapagkat ang mga panahon na yun, wala silang pakialam. Up to the day Noah entered the ark. And by the way, pag binasa niyo po ang Genesis na ito, nakikita niyo po ron, it took 7 more days
bago po ibinuhos ng Panginoon ang ulan, bago po bumukas ang kalangitan, bumukas ang mga bukal, at lumaganap ang napakalaking baha, and the judgment day comes. Alam niyo, nung ito po ay sinasabi ng Panginoon o ginagawa ng ating Panginoon, ang mga tao ay punong-puno ng kabuktutan at kasamaan sa buhay. Nung naririnig nila si Noah, they just, ano yun? Ang corny. Bakit gagawa na napakalaking arko? Para saan? Bawa pa. Wala kang pakialam dyan. Mag-aasawa kami. No? Hindi nila iniintindi. In verse 16, the animals going in were male and female of every living thing, as God had commanded Noah. Then the Lord shut him in. Alam niyo, ang Diyos ay banayan sa pagkagaling. Pero darating ang panahon na mapupuno ang salot. Hindi dahil nawala ang pag-ibig ng Diyos sa tao. In fact, nagtira man siya ng 8 righteous people. Kundi dahil gusto niyang palitan ng mas maganda at mas maayos ang kinalalagyan ng tao. And that particular passage, sabi niya ron, isa na nalalampasan lang natin, the Lord was the one shut the door. Alam niyo, napakahalaga po ito. Isipin mo nga, bakit hindi si Noah ang nagsara? Dapat siya yun di ba? Pero hindi si Lord. Iniisip ko lang, siguro on the first day, when the heaven opened for the rainfall, siguro tuwan-tuwa ang mga tao. No? Ang saya-saya. Wow! Pare, ito na. Ang lakas ng ulan, ang ginawa. Tapos nakita nila yung mga bukal. Wow! Naglabasan ng mga tubig. Ang saya-saya. Unang araw, ang saya-saya. Pero hindi natapos ang ulan. Pangalawang araw, ang saya-saya pa rin. Pero hindi natatapos ang ulan. Pangatlo, pang-apat, pang-lima, 40 araw at 40 gabi. Walang tigil ang pagbuhos ng ulan. Alam niyo, siguro na maramdaman ng mga tao na umangat ang baha. Hindi na totoo pala ang mga sinasabi na sa atin ni Noah. And they would be entering the ark. And they would be knocking hard the door of the ark. Noah, please open this door. Eh, wala magagawa si Noah. Siguro, sabi ng mga Bible scholars, Noah would be trying to open the door because he doesn't comprehend the perfect justice of God. Bubuksan yung pilit yun. Nakakawa naman kaya ang mga tao maglulunod. Pero alam niyo, pag ang Diyos ang nagsara ng No one can open it. not even the best and good intention of man. Minsan sa ating pinaranas ng Diyos na nakasara ang pinto ng ating bahay sa bahay. Do you remember that? Today is a pandemic. Gusto ko magsimba. Gusto ko makayakap ulit ang kapatiran. Gusto ko ulit na sambahin ng Diyos sa kanyang bahay sa bahay. Pero nakasara ang pinto. Pinatikim ng Lord kung gaano siya makapangyarihan. That even the richest and the wealthiest nation and the powerful nation cannot do anything about it. Sapagkat pag ang Diyos ang nagsara, walang pwede magpas. Isaiah 55 verse 6, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. So one day, isasara ng Diyos ang lahat ng ito. Alam niyo, itong maganda, no? Yes, isinara ng Diyos. Ipinantikim ng Diyos. Buti na lang, muli niya itong binuksan. Kaya nakakasamba tayo ng malaya. Makakapagpahayag tayo muli ng ebanghelyo ng kaligtasan ng malaya. Sapagkat muli niyang pinatikim ang lahat. Kaya ang kanyang panawagan,
panawagan ng Panginoong Diyos. Hanapin ninyo, paglingkuran ninyo ang Diyos habang siya'y matatagpuan pa. Amen. Amen ba tayo? Amen. What shall we do now? Now that I know, now that the end of the age is at the door already. What do you mean? Well, simple lang. The word of Tatlong God. bagay that I would like to share to you. One, surrender your life to the Lord. Maybe you have been attending the worship service all your life. But there are areas of your life are not surrendered fully to Him. Now is the time. Now is the time that you surrender the little sins, the habitual sins, surrender your whole being to God. Second, share the gospel. Ipahayag mo ang mabuting balita ng kaligtasan sapagkat kahit marami tayo, marami pa rin hindi nakakarinig ng ebanghelyo ng kaligtasan. At by the way, huwag kayong maniniwala, marami tayo. As per record, we are only 13,000 buong Church of God dito po sa Dasmariñas. Kasama na po kayo. Kung akala ninyo marami ang 13,000, mas marami pong mga Kapitenyo at mga Filipino ang hindi born again. As per record, there are only 5 non-Catholic Christians. And of those 5 non-Catholic Christians, only 2% of it is born again. At sa mga born again na yun, na 2%, iilan na kayang naglilingkod? Iilan na kayang nag-enjoy sa pag-worship? Tama. You have to share the gospel. You have to reach the unreached. And then number 3, serve the Lord. Maglingkod ka sa Diyos. Habang may panahon, habang may pagkakataon, habang bukas ang pagkakataon para sa iyo. Maybe some of you will be saying, hindi na ako pwede, may sakit ako. Hindi ako pwede, bata pa ako. Hindi ako pwede, matanda na ako. Hindi pwede, busy ako sa pamilya ko. Pareho lang naman tayo nang iniisip. Kung gano'n lang yung dahilan, gusto ko pong ipakilala sa inyo si Shane Panyel. Itong batang ito ay nakakatuwa, pero nakakainis. Alam niyo kung bakit? Wala pa po siyang talampakan, pero naglilingkod po siya kayo. And I would like to share with you her testimony. Panoorin po natin ito. Magandang araw, Church of God Jabez Outreach Ministry. Nung pinanganak po ako, na normal po ako, tas and then 5 years old ako na nagulat sila na bakit bigla ako hindi lumalaki. Ang tawag po sa sakit ko is renal. Marami akong question dati sa Lord. Kasi ako nga lang po yung ganitong sitwasyon sa pamilya namin. At kahit sa mga barkada ko, ang sabi ko, bakit mo to inalaw Lord yung sitwasyon ko ganito? Bakit hindi mo hinayaan gumaling na maging malaki ulit? Bakit mo hinayaan na ganito ko, na maliit ako, may sakit ako? Sabi ko sa Lord na, Lord, bakit ang dami kong sakit? Ano ba ang dahilan ko? Bakit mo ako binubuhay? Bakit mo ako binibigyan ng maraming sakit? Binigay sa akin ni Lord yung talagang life course ko talaga hanggang ngayon yung unang ko rin ito, 10 verse 13, yun nga po. Inaalok talaga to ni Lord para mas lalo pa ako lumalip sa pananampalataya sa Kanya. Inalaw talaga to ni Lord yung gatong sitwasyon. Kasi hindi ko makikilala yung Lord, hindi ko mararanasan yung totoong pag-ibig ng Panginoon sa buhay ko. As now po, meron po ako 20 plus na mentee and meron po ako na-produce na dalawang mentor, nagbi-mentor na din po. Sumasama na po sa evangelism, nag-evangelist ako po. Tapos 2019, nagkaroon po ng hayo. Yung manang kukulit ko, niyaya ko, pwede ba tayo Bible study na mag-C2S sa lugar nyo? Ayun po, hanggang po dumami po yung C2S ko sa Julian. Sa mga katulad kong may condition, huwag niyo po magiging dahilan na may kapansanan tayo at hindi tayo magpapatuloy sa Panginoon. Magiging testimony din po natin etong sitwasyon natin to glorify Lord. Kasi inanaw niya to, may maganda siyang plano sa buhay natin na maglilingkod lamang tayo sa Kanya. Na kahit anong pong sitwasyon natin, magkaroon pa rin tayo ng pagtitiwala sa Panginoon. Yung pananampalataya natin sa Panginoon is bigay natin ng buo po. Yung purpose natin sa buhay is to glorify po ang Panginoon.
Alam niyo, sabi ko, bakit nakakatuwa, every month, nasa PGH po sila, Philippine General Hospital, para i-monitor ang kanyang kondisyon. Nakakatuwa kasi pagdiran 20 mentees and 2 mentors. Hindi po yan nakatuntong ng college. And yan ang nilingkod sa Panginoon. Yan nakakainis. Alam mo, nakakainis. Bakit nakakainis? Pagdiran, inalisan niya ako ng kamera at dahilan para hindi na mag-click. Nakakainis kasi pagdiran. Pwede nang bumitig, pwede nang tumigil. 56 years old ako. May hearing aid na, may salamin na, susumple na. Ano kayo na idadahilan? Meron ka ba dahilan para tumigil? I tell you, there is not enough reason to quit in service. Lalo na sa panahon na nalalapit na ang kanyang pagpagaling. Pwede ba tayong saglitin ko tayo ng manalangin? Heavenly Father. Heavenly Father. We have so many reasons to quit. We have so many reasons not to serve. We have so many reasons to be preoccupied of this world. But God, there will never be enough reasons to serve you, to be true to you, and to worship. Kapatid, kaibigan, if that is your prayer, pwede ba kitang anyayahan?